Thank you, blessed builders. God bless. Hello, this has been one of our prayer for our parents. Yung magkaroon sila ng sariling bahay where they can grow all together. Yung place, yung comfortable place where they can grow together. And also, we can make a lot of memories. So, dun sa mga gustong magkaroon ng bahay, kagaya namin, number one, siguro ang may papayo ko is have faith and never stop praying. Kasi there is power in prayer. And God will send people or instruments na kung saan you will fulfill those dreams. And in my case, my family, thank you sa family ko and also sa Blessed Builders who have been one of the instruments of the Lord para magkaroon kami ng bahay na ganito. And then, also, never stop dreaming and have vision. Kasi yun naman yung gusto ni Lord sa atin, is yung magkaroon tayo ng vision kung ano yung gusto niya para sa atin. And yung gusto ni Lord para sa atin is the best. And lastly is to put actions dun sa mga pinagpipray natin at dinidream natin. Kasi faith without action is dead. Yun yung siguro i-work out natin kung ano man yung mga pinagpipray natin. And surely God will bless us. Kung ano man yung mga prayers natin, kung ano man yung gusto natin, or dream house natin, kagaya nito. Yun lang. Thank you. God bless. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ako Blessed, Happy New Year po. I am hoping po na maging prosperous po yung year 2024 po natin. At ngayong araw po ito, magpapakita po ulit tayo ng isang project po na natapos na po natin a few months ago pa po. Ngayon lang po natin i-upload. This is a 2-story project po sa may Magalang area. At kung gusto niyo po makita yung pong details po ng construction ng project po na ito, puntahan niyo lamang po itong vlog number na ito. Hindi ko na po siya isinama sa vlog po na ito. Baling gagawin po natin pure full house tour yung pong gagawin po natin sa vlog po na ito. Yan, ito po yung vlog number kung gusto niyo pong ma-check yung pong details ng previous construction ng project po natin na ito dito po sa may Magalang. At ngayong araw po ito, samahan niyo po ako para may pakita po natin yung finished project po natin na ito. Pasensya po, medyo natagalan po yung upload po na ito. Pero ngayon po, yan, i-upload po natin siya para makita niyo po siya. At before po tayo magsimula, share ko lang po yung napakagandang verse. Kawikaan, chapter 22, verse 4. If you want to start the year right, ito po yung dapat po natin gawin. Ang sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Kung gusto po natin ng yaman, buhay, at karangalan, ang sabi po dito, kailangan po natin igalang at sundin si Yahweh. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan mga ka-blessed, pagpasok po natin sa bahay, yung pong dadatnan po natin is yung living area. Yan, tayo lang po ako dito para makita niyo po yung spacing po ng living area. Ayan, ito pong portion po na to. Tapos sa portion po na to, ito po yung
Ito po yung entertainment wall po natin. Move po natin yung camera sa may bandang part po na to para makita niyo po yung space po natin para po sa entertainment. Yan, dito po yung TV wall po nila yan. Tapos yung pong sofa, yan, sa may portion po na to. Ayan. So switch ko po yung view ng camera para makita niyo po yung papunta po sa dining. From our living area, ito pong portion naman po na to, yan, ito pong may ilaw na to kung nakita po sa camera. Ito po yung pinaka dining area po natin yan. Tapos ito pong portion po na to, ito po yung sliding glass po na nakita po natin kanina. Yan, palabas po yan. Kasi gagawin pong garden yung sa labas po ng sliding door po natin na to. So ito po yung portion ng dining area. And then papunta po yan sa kitchen area po natin. Yan. Meron po tayong bar counter po dito. Yan. Tapos naglagay na rin po tayo ng mga wooden panel sa ibaba po ng bar counter. Tapos punta po ako dito sa pinaka-kitchen area po natin. Hindi po siya ganun kaluwang. Tayo po ako dito para makita niyo po yung space. Yan. Bali, dito po yung sink. Dito naman po yung lutuan po natin. Yan, wala pa pong exhaust. Wala pa pong plan magluto for the meantime. Yung pong owner ng bahay, meron po kasi silang dirty kitchen sa may harapan. Yan, tapos dito naman po, ito pong door po na to. Access po natin yan. Sa service area, meron pong space sa likod para po sa extension po ng dirty kitchen in the future. Tapos dito naman po, punta po tayo sa pinaka-banyo po ng ground floor. Yan. Pasok po ako para makita niyo po yung space. Ayan. Kung nakita niyo po, hindi po ganun kaluwang yung banyo po natin dito. Pero tamang-tama na po. Tamang-tama lang po. Meron po tayong shower area po dito. Yung toilet. Tapos yung sink po natin. Sige po, after po sa banyo, sa common toilet po natin sa baba, proceed po tayo sa bedroom na nasa ground floor. And mga ka-blessed, from our common toilet and bath, at saka yung kitchen area po natin, yung pinakaunang room po natin sa ibaba is nandito po siya. So, pasok po tayo para makita po natin yung spacing. Ayan, so tayo lang po ako dito para makita niyo po yung space. Bali, ito po yung sa portion po nito, sa left side ko po, yan po yung magiging TV wall. Ayan, punta po ako dito para makita niyo po siya. Ayan, TV wall, tapos maglalagay po sila ng sofa niyan dito. Ayan, tapos on the other side naman po, yun po yung bed po nila. So, pakita ko po sa inyo, switch po natin yung camera. Ito naman po yung bed po. Dito po lalagay yung bed. Ito po yung magiging headboard po niyan nila. And pahaba po yung bedroom po dito. Kaya very ample pa po yung space po natin dito. Yan, from our bedroom 1, akit po tayo sa taas para makita niyo po yung dalawang bedrooms pa sa itaas. Blessed, from our bedroom 1, packet po tayo sa itaas. At kung napansin niyo po, wala pa po yung mga glass railing po natin. Yan, medyo na-delay lang po siya pero kailangan na po lipatan yung bahay. So, i-vlog na po natin siya. To follow na lang po yung railing po natin. Kasi tempered glass po yung mga railing po dito. So, ganyan din po yung itsura po niyan yan. Clear din po siya. Isipin niyo lang po, meron po tayong glass railing dito. Yan, medyo careful lang po yung pag-akyat since wala po tayong hawakan. Upon entry po sa ating second floor, yan, yung makita po natin is yung door po dito. This will be the master's bedroom. At yung pong door naman po dito sa may right side ko is, ito naman po yung third bedroom po natin. Switch ko lang po yung angle ng camera para po makita niyo po yung space. Ayan, pag-akit po natin from our stairs, yan, yung po access po natin dito, meron po tayong space dito as our family area. Yan, pwede po maglagay po ng upuan dito, ng sofa, L-shaped sofa. Nasa owner po kung paano niya po i-design, pero itong space po na to is family area. Yan, ito po yung makita po natin view. Ito po yung purpose po ng open to below concept. Ayan, overlooking po. Yung pong view natin sa ibaba, yung pong sala. And from dito naman po sa ating family area, proceed naman po tayo sa left side ko. Ito po yung bedroom 2 po natin.
Ayan, flash ko na lang po sa screen mamaya kung ano po yung sukat po ng bedroom po na to. Pero tayo po ko dito para makita niyo po yung spacing, para magka-idea po kayo. Ayan, dito naman po sa may side na to para makita niyo rin. Ayan, so after po dito, proceed na po tayo sa master's bedroom po natin. From our room 2, ito naman po yung master's bedroom po natin. Yan, sige po, pasok po ako para makita niyo po yung spacing natin dito. Yan, bali ito pong portion na to, kung saan po ako nakatayo, ito po yung magiging headboard ng higaan. Ito po, tapos papasin po, meron po tayong dalawang ilaw, magkabilaan. Yan, request po yan ng client po natin, kaya may ilaw po tayo dyan. Tapos mga ka-blessed, sa portion naman po na to, meron po tayong reading corner. Yan, corner glass po ito. Tapos ito pong portion na to, yan, ito pong inuupuan ko. Yan, ito po yung canopy niya sa labas. Yan, magandang idea po ito para magkaroon po tayo ng extra space. Yan, sa kwarto, pwedeng gawing reading corner. Yan, move naman po tayo sa kabilang side po ng room para makita niyo po yung spacing dito. Yan, papasin niyo po, nandito po yung door po natin. Yung pong plan po ng client po natin in the future, maglalagay po siya ng partition po dito. Tapos dito po yung door po niya. And then ito pong area na to, itong portion po na to, gagawin po niyang wardrobe. Yan, kaya meron po tayong extra space po dito. And then from our wardrobe area, yung provision po for our wardrobe, dito naman po sa portion po na to, ito po yung banyo po natin. Yan, sige po, pasok po tayo para makita niyo po yung space. Yung pong banyo po na to is mas mahaba po siya compared po dun sa banyo po natin sa ibaba. Kaya mga ka-blessed, tayo lang po ako dito para makita niyo po yung spacing po natin. So mamaya po, i-flash ko po kung ano po yung sukat po ng banyo po natin para magka-idea po kayo. Mga ka-blessed, dito naman po yung shots po natin kapag gabi. Yan, ito po yung night view natin. Nasa pinakaharapan po tayo ng bahay niyan. Para makita niyo lang po kung ano po yung itsura po ng bahay kapag gabi. Yan, napakalaking factor po ng maraming ilaw sa bahay. Ayan, o. Mas nakakadagdag po ng ganda ng bahay kapag marami pong ilaw. Kasi yung mga ilaw po ngayon is mostly nasa mga LED na po yung mga ilaw. So mas mababa po yung konsumo po ng kuryente. Kaya na maglagay po tayo ng mga added lights sa bahay. Yan, mas mababa pa rin po yung magiging bill po natin sa kuryente. Yan, like po before, yan, wala pa pong LED noon. Pero ngayon halos lahat po ng mga ilaw, yan, LED na po. Yan, o. Tapos sa side naman po, tignan po natin yung dito. Yan, may ilaw din po sa spandrel. Taas. Pati po yung dito sa may sa sliding, may ilaw din po. Yan, tapos yung sa kabila naman po, yan. Hindi ko lang po ako makapunta doon kasi may mga gamit pa dito. Pero ganyan po siya. Yan po yung window niya sa may master's bedroom. Yan mga ka-blessed, upon entry, yung makita po natin is yung sala ng bahay. Yan, sala, tapos dito po yung TV wall po natin. Yan, entertainment wall. Yan, tapos yan, check po natin yung high ceiling. Itong camera po na to, wide angle po siya para makita niyo po siya ng buo. Yan. Yan, dito po yung magiging sofa. Ayan, itong portion po na to. Ayan, tras po ako dito para makita nyo mo siya ng buo sa angle na to.
Yan, so after po ng sala po natin, yan flash ko na lang po kung ano po yung sukat ng living area po natin. Yan, after po ng living area, open concept po yung design po ng bahay dito. So dito po yung magiging dining area po natin. Sa dining area, yan, katapat po siya ng sliding glass po natin dito. Yan, tapos ito po yung kitchen po natin. Meron po tayong bar counter dito. Tapos nilagyan na rin po natin ng wood panel. Yung ilalim po ng bar counter. Yan, may ilaw din po yan sa ibaba. Tapos yung pong ceiling po natin dito sa may dining, and PVC po yung nilagay po natin dito. Yan. Tapos yung mga ilaw po natin, yan yung pong owner po ng bahay, yung nag-provide, bale in-install po natin. Yan, so punta po tayo sa may kusina. Yan, i-flash ko na lang po sa screen kung ano po yung sukat ng kusina po natin dito. Yan, tapos pina-upgrade po ng client po natin yung faucet po natin. Yan, ito po yung faucet natin. Tapos yung stove po natin dito, naka-embed po siya, flat stove po. Yung pina-install po ng client po natin, yung owner ng bahay. Tapos wala pa pong exhaust dito, para may saksakan na po siya nakaabang in the future po kung gusto po nilang magpalagay ng exhaust. Tapos ito pong access po na to, access po yan going sa likod po. May space pa po tayo dyan for service area. Tapos dito po tayo sa banyo. Yan. Flash ko na lang po kung ano pong sukat po ng banyo po natin dito. Tapos itong cabinet po na to, pati shelves na to, yan, pina-include po yan ng owner. Yan, cabinets. Tapos ginamit po natin tiles dito is 60 by 60 na matte tiles, kulay gray po, and then white po yung mga walls po natin. Yung pong shower po natin, naka-upgrade din po. Tapos yung pong flooring po pala natin dito sa sala, sa dining, tsaka sa dito po sa kitchen, kulay marble white po yung pong nilagay po natin dito. Tapos 60 by 60 po yung sukat. Yan, tapos tong portion po na to, yan, nakita niyo po open pa po siya, pero in the future po papalagyan po ng storage yan yung portion po na to, para hindi po sayang yung space, kasi meron po siyang space dito. Yan, space, tapos papalagyan po ng storage ng owner po ng bahay. Yan, tapos yung first bedroom po natin dito. Yan, i-flash ko rin po kung ano po yung sukat ng bedroom po natin dito. Tapos yung cove ceiling po dito, yung pong pinili po ng owner po ng bahay is kulay blue. Yan, yung usual na ginagamit po natin is warm white, pero yung dito po na-request po nila kulay blue. Yan. At mayroon na po silang TV dito, install na TV. Tapos maglalagay po niya ng sofa dito sa portion na to. Tapos yung headboard po nila is dito sa may portion na to. Yan, kompleto rin po, may mga ilaw na rin po na in-install sa kwartong to. Sige po, punta na po tayo sa itaas. Tapos pakita lang po yung ginamit po natin tiles dito. 60 by 60 po yan. Matte po yung texture po niya. Yan, pinutol lang po natin siya.
para po kumasya po siya dito sa stairs po natin. Tapos naglagay din po tayo ng rubber trim para hindi po madulas. Yan. Sige po, akyat po tayo sa taas. Yan, so pag aakyat po kayo sa itaas, yan, ito po yung view na makikita po natin. Yan. Ayan, so pag akyat po, meron po tayong space po dito. Ayan, itong portion po nito, pwede pong gawing family area. Ayan, may ilaw din po tayo dito. Ayan, pwede pong maglagay ng sofa dito. Ayan, pwede pong gawing chilling area yung portion po nito. Ayan. So once nalagay na po yung glass railing po natin, ayan, mas safe na po dito. Medyo nahuli lang po siya na konti. Yan. Ito po yung view natin kung nandito po tayo sa family area. Yan, kagandang ilaw. Yan, yan po yung sa baba. Tapos proceed po tayo dito sa first room natin sa itaas. Ayan. Flash ko na lang po yung sukat po ng kwarto po natin dito. Yan, so after po ng bedroom na to, punta po tayo sa master's bedroom. Yan, ito naman po yung master's bedroom. May flash ko rin po yung sukat ng master's bedroom para magka-idea po kayo kung gaano po siya kalaki. Yan, hanggang doon po siya sa portion na yun. Yan, bali itong portion po na to, kaya po mahaba po siya. Papalagyan po ng partition yan dito. Yan, cabinet partition. Tapos itong portion po na to magiging wardrobe. Yan, maglalagay po ng access door po nandito, gagawing wardrobe yan. So dito po muna tayo sa may headboard ng pong master's bedroom. Yan, naglagay po tayo ng ilaw magkabila. Yan, side by side. Tapos dito po yung bed niyan sa portion po na to. And tapos meron po tayong reading corner dito. Na-request din po ng owner po ng bahay. Yan, bali ito po. Yan po yung glass kanina sa baba. Yan, corner glass. Tapos meron po tayong space dito. Yan, pwede pong gawing reading corner. Yan, meron po tayong pwedeng upuan. Pwede pong gawing upuan yan. Tapos proceed po tayo sa banyo. Po yung sariling banyo po ng master's bedroom. Yan. Nagpa-add na rin po ng cabinet. Yan, meron na po kasamang salamin. Storage. Tapos yan, kulay white din po yung mga walls po natin. Same design lang po yung mga banyo po natin. Pati sa flooring po natin, 60 by 60 rin po. And then upgraded din po yung shower po natin. Mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa ating full house tour, sa ating pong project dito po sa may Santo Rosario, Magalang. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa Blessed Builders. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpagal para po matapos po yung project po na ito. Ayan, sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kaluwalhatian. Kung nagtatanong po kayo kung magkano po yung pricing po ng project po natin na ito, mag-message lamang po kayo sa ating FB page. Kaya po nang sinasabi po namin, iba-iba po yung pricing po ng mga project po natin.
yan, depende po yan sa location, depende po yan sa date of construction. Yan, para ma-assist po namin kayo, mag-message naman po kayo sa ating FB page. At maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.